Migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Na ika'y kapiling ko ang aking buhay. Kamusta na yung ating mga kakampi dyan? Ha? Ito yung mga panahon na walang pasok sa eskwela. Ano po? Kaya binabati natin ang lahat ng mga magbabakasyon. I'm sure happy kayo sa mga inyong mga lakwatsa ngayong panahon na ito. Ano? Panalangin. At sa lahat naman ng mga nagsuswimming, yung mga kakampi ko dyan, yung mga nagsuswimming, ingat-ingat din kayo sa mga sa mga swimming pool pa rin, lalong-lalo na dun sa tingnan nyo muna ano na bang klase ang tubig na nandyan, ano? Kasi siyempre sa dami po ng nagsuswimming sa mga panahon na to, dahil mainit nga ang panahon, baka magkaroon naman ng ibang reaksyon dyan sa water dahil kadalasan hindi na napapalitan yung tubig na yan. At doon naman sa mga magsuswimming sa mga karagatan, di ba? Medyo mag-iingat din, dapat ay huwag tayong lulusong sa tubig kung wala tayong proteksyon sa ating katawan dahil sa init. Yan. Di ba kung covered court yan, ano? Pero yung iba na magsuswimming sa mga beaches, kailangan po ay medyo dapat tayo ay may proteksyon sa dito sa init, no, sa araw, dahil medyo pagka sumobra ang exposure natin sa sunlight, medyo iba po ang nangyayaring reaction sa ating balat. Ako'y mabibigo. At para naman doon sa ating mga OFWs, magandang Sabado po ng Abril. Ito yung huling Sabado ng Abril, ano, sa mga OFWs na magsisidating ay welcome kayo dito sa Pilipinas dahil medyo mainit nga, ano. Pero hopefully maging happy naman kayo, lalong-lalo na doon sa mga OFWs na ang kanilang anak ay nagsipagtapos ngayong taong ito. Ang aking buhay sa'yo. At doon sa mga hindi naman pinalad na mga OFWs, ang kanta pong ito ay para sa inyo. At syempre, sabi pa rin, nagpapaalala pa rin sa atin ng Overseas Workers Welfare Administration na pangalagaan ng kalusugan, kailangan malusog ka sa iyong pangangatawan dahil sa iyong trabahong gagampanan. So, ibig sabihin, ang kalusugan ang siyang puhunan mo sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Pangarap ko'y sa'yo. Ayan. At syempre, paalala pa rin natin, lalong-lalo na ito'y galing naman sa POEA, mga paalala nila. Bago kayo mag-abroad, siguraduhin ninyo ang inyong mga papeles sa hindi peke. Kaya't yung iba, huwag kayo maiinis kung pinapa-authenticate pa ang inyong mga papeles bago iproseso ito sa POEA o kung saan man ahensya para sa pag-alis ninyo pa ibang bansa, ano? Dahil karamihan, mamaya sa ating report o sa ating OFW Balita, ay marami ngayon ang nakakulong sa UAE dahil sa napatunayang mga peking papeles. Ang aking buhay sa'yo. At para doon sa mga balik manggagawa, hinihikayat kayo namin ang kakampi ng POEA na mag-online processing na.
Mas mainam na gumamit ng internet ang mga OFWs na nagbabakasyon dito dahil kuko kayo ng inyong OEC, no? So, mag-BM online na lamang po kayo. Mas mabilis ang proseso, tipid pa sa gastos, pamasahe, yung oras ninyo para makipag-bonding sa inyong pamilya, ano? So, isang click lamang dyan sa internet, aba, ay makukuha mo ng OEC mo. Ang address nito ay BM Online sa internet. Yan. Sa mga hindi naman kwalipikadong gumamit ng BM Online processing, gaya ng mga OFWs, wala pang database sa POEA, maaari kayong manghingi ng appointment. Huwag kayo munang pupunta ron para lamang sa pagkuha nito. Kailangan may appointment kayo para mas ma-assistihan kayo doon. Kailan may di magmamahal. At para naman doon sa ating mga kakampi, no, pwede kayong sumilip sa aming blogspot. Maraming mga iba't ibang mga balita doon. Kaya't kakampi/news.blogspot.com. Yan. Ang ating website, it's www.ustream.tv/channel/kakampi-online. At para sa ating kakampi.wix.com/kakampi, ay ito pala yung ating yung ating website. Yung binasa ko kanina ay Ustream. Okay. At para naman sa ating iba't ibang kapartner natin, yung kanilang mga Facebook, pwede kayong makipag-Facebook at PM yan, Allen, no? Yan. Philippine Social Security System, isa. Ang Pag-ibig, pwede nyo gawin lang. Pag-ibig, yan. Pwede na lalabas na yan sa Facebook. Basta pumasok kayo sa Facebook. Kaya doon yung mga kakampi, no? Meron din siya. Kakampi Services. Yan. Double M po yung kakampi. Yan. At para sa pagpapatuloy ng ating programa, ay nais natin sanang talakayin pa rin yung ating Gawad Parangal, no? Kasi ngayon, Abril, nasa second quarter of the year na tayo na naman. Ang bilis, ano? Natapos na yung unang first quarter ng taon. Aba, ang bilis na. Susunod dyan ay laban na ni Pacquiao, ano? Yan, magmamayo na po. So, ang OFW Gawad Parangal Voting and Nominations, kami po ay humihingi sa inyo ng pagboto. Kailangan bumoto kayo. Who will be the next awardees of the OFW Gawad Parangal 2015? Ito naman po yung 2015 na. This is the chance for you to nominate and vote your bets. Ano ba yung mga categories natin, Allen? Ang mga artista. May mga artista ba kayo na gustong iboto? Pwede i-email lang nila pwede nilang i-Facebook sa atin. Tama ba? Okay. Artista, yung mga artista ang gusto ninyo, paborito nyong actor, paborito nyong actress, o baka may mga favorite pa kayong iba. At siyempre sa CSO, yung government like POEA, OWA, DOLE, DFA, ayan yung pwede nyong iboto din. Kung sino yung gusto nyong bet. Sa media, sino yung gusto nyong mga bets. Yan. At ang recruitment agency, baka may mga gusto kayo na iboto. O sino ba yung magaling na nakita nyo na tumutulong talaga sa kapakanan at kagalingan ng mga OFWs. May buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy sa'yo. At para doon sa ating mga OFWs, tandaan natin mga kakampi ko, dapat tayo ay mag-ingat sa lahat ng mga panahon, lalo na kayo ay paalis papuntang ibang bansa. Ingatan natin yung mga gamit natin kung tayo aalis na. Huwag tayong maging biktima ng iba't ibang modus operandi nitong mga walang puso, walang mga puso na mga recruiter na to, yung mga illegal recruiter. Diba? Yan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa at dumako na tayo sa ating Alam Ba Ninyo? 5, 4, 3, 2, 1, mag-exercise tayo tuwing Ang 10 paraan upang mabawasan ang sakit sa liig at sa likod. Dahil marami nagsusulat sa atin mga kaibigan ang tungkol naman sa pananakit ng kanilang likod at leeg. Bakit nga ba sumasakit yan? Ano ang paraan upang mabawasan ang pananakit ng ating kalamnan o lalong-lalo ng likod at leeg? Ayan, mag-exercise daw tayo. Dahil karamihan sa atin ay nakakaranas ng sakit ng balakang o likod paminsan-minsan. Ano-ano nga bang dapat gawin upang maibsan ang sakit na ito
na ating nararamdaman. Lalong-lalo na siyempre yung mga medyo maraming trabaho sa bahay, no? Yung mga kasambay lalong-lalo na. Huwag tayo masyadong ma-expose sa sobrang trabaho. Ay, yan ang sinasabi rito, take a walk. Gawing regular ang ehersisyo sa pamamagitan ng paglalakad. Dahil pinalalakas nito ang ating muscle tone at nakakatulong upang mabawasan ang stress ng ating katawan. Karamihan sa atin, lagi nakaupo at nanonood ng telebisyon o di kaya sa harap ng computer, hindi nakakatulong sa likod. Kung may pagkakataon o galing ipahinga ang iyong mata at stretch ang binti sa pamamagitan ng paglakad, hindi lang mabuti sa inyong kabuuan ng kalusugan ng paglalakad, nababawasan din ang masasakit na likod tulad ng pagkakaupo ng matagal na oras. So ayan, take a walk. Breathe deeply. Malaking buntong hininga ay nakakatulong upang mabigyan ng tamang oxygen o hangin ang ating lungs at makakatulong ito para din makakatulong din sa papaupo ka ng diretso ka habang humihinga, o kapag nakaupo ka raw ng diretso, inhale, exhale, yon, huminga ng malalim. Kahit nakaupo ka, ay makakatulong din daw yan. Give your time to relax. Kapag dumating na sa punto ng inyong trabaho at sa lugar ng iyong pinagtatrabahuan ay nagiging stressful na para sa iyo, bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo, kaibigan at kakampi ko, magpahinga at mag-relax. Ang pananakit ng leeg o balikat ay tanda ng ikaw ay nai-stress na. Mag-exercise tayo. Ayan, pwede raw daw magbabad sa bathtub na may aromatherapy oil, masahe ng buong katawan o sa kabuuan. Ang pagbibigay ng oras sa sarili ay makakatulong sa iyo para matanggal ang stress. Get regular massage. Allah, ito gustong-gusto ko to, masahe. Kadalasan kapag inaabuso natin ating sariling sobrang pagkapagod, ang ating katawan ay nagbabayad. So makakaramdam tayo ng paninigas ng muscles o pulikat, panghihina ng katawan, pagkasakit at iba pa. At ang mga ito ay mangyayari kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon ng ating sariling magpahinga o mag-relax. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So dapat seryosohin natin na paminsan-minsan o parati-parati masahihin ang mga naninigas na muscles o ugat sa katawan para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo. Tuwing umaga, Kumain ng mahusay. Kung ikaw ay nagmamadali, gustong tapusin ang kabinbing trabaho, nakalimutan mo magpahinga o kumain kapag lunch break, madalas sasabihin mong gusto mong tapusin ang trabaho mo kaya hindi ka na kumakain ng lunch. At kung kakain ka man, mas madalas na junk food ang iyong kinakain, soft drinks at chips. Ito hindi nakakatulong dahil ang fat, sugar, salt at chemical sa sangkap ng mga junk food ay nagdudulot lamang ng karagdagang pressure sa iyong sistema na nagpapadagdag ng stress. O sa mga bata, wag kayo kakain ng mga junk food, wag daw magsa-soft drinks, aray, nako. Samantala mga pagkain tulad ng oatmeal ay sangkap ng anti-inflammatory at mga prutas at gulay na mataas sa mineral tulad ng potassium at magnesium ay nakakatulong upang maibsan ang pananakit ng muscle sa inyong likod at leeg upang kayo ay ma-relax. upang ang katawan natin ay sumigla. At syempre, try some yoga. Yan, matutong pumili, humingi ng rekomendasyon mula sa isang healthcare professional. Yun, pwedeng mga stretching, breathing upang makatulong sa inyong leeg at likod. Yan. Kahit pala hindi ka nag-jogging, lumalabas, pwede naman yung inhale, exhale, tsaka mga stretching. Kahit anong bagay na ginagawa pa ulit-ulit o ginagawa sa mahabang oras, maaaring magdulot ng pinsala sa atin. Kung ikaw ay nagtatrabaho ng mahabang oras sa harapan ng computer, dapat ay paminsan-minsan ay tatayo ka, kikilos ng katawan mo para makapag-stretching. Yan. Bend your knees. Yan, bend your knees. Para marami ang nagsasabi kapag ikaw ay dadampot mula sa sahig, dapat i-bend mo ang iyong mga tuhod. Yan.
para hindi mahirapan ang iyong likod kung ikaw ay yuyuko. Sa pangparaan o pangproteksyonan ang likod. At kapag bubuhating mabigat na bagay, gagamitin ang muscles ng tiyan. Yun, dapat ititigas mo yung tiyan mo kapag ikaw ay nagbubuhat ng mabigat. Tayo tuwing umaga. Ito yung sa last natin, don't sleep on your stomach. Paano yun? Don't sleep on your stomach. Katawan natin ay sumigla. Madaling sabihin na hindi ka makatulog na nakadapa, pero dapat nang tanggalin ang ganitong nakaugalian. Maaring hindi mo maramdaman dahil sa bata ka pa, pero kapag ikaw ay nakaedad na, dito mo mararamdaman ang pananakit ng leeg. So hindi dapat natutulog ng nakadapa. Yan yung ating mga paalala sa inyo, ha? Kaso mo, kamay ay susuntok-suntok sa... At dumako tayo sa ating ikalawang alam ba ninyo? Alam ba ninyo na katatapos lamang ng isa na namang big event nitong April 22, no? Na kung saan ay nagkaroon na naman ng Earth Day celebration. O kung ba parang dito ako nga parang sinasabi ito, pinapaalam sa mga tao ang pagiging bahagi natin ng mundo. Ikaw, ako, tayong lahat ay bahagi ng mundo. May mga tungkulin tayong ginagampanan upang maisaayos o sirain ang kalikasan. Ibig sabihin, nasa sa atin ngayon kung paano natin maiaayos o sisirain ang kalikasan. Sa dagat dati kulay asul, Isa sa mga pangunahing kadahilanan kung bakit tumataas ang antas ng kamulatan sa kalagayan ng kalikasan ay dahil na rin sa pinsala sa sambayanan bunga ng kalikasan. Kumbaga mga kakampi ko ay naniningil ang kalikasan sa kapinsalaang gawa ng tao sa kanya. sa langit natin matitikman. Sobra at napakarami ng maaaring sabihin kasalanan ng tao sa kalikasan. Subukan natin tingnan isa-isa. Una, tingnan po ninyo to, ang simpleng pagtatapon ng iba't ibang uri ng basura na kung saan-saan lamang maaari itong magdulot ng pagbabara sa mga daluyan ng tubig. Yan, tapon dito, tapon doon, di ba? Ikalawa, ang walang habas nating pagputol ng mga puno sa kabundukan na nagdudulot ng malawakang pagbaha sa kapatagan. Isa pa itong kasalanan natin, ang malawakang pagmimina ng mga likas na yaman ng bansa na nagdudulot ng pagpatag o pagbubutas o pagbutas sa mga kabundukan na maaari ring magdulot ng pagbaha at pagkalason mula sa mga kemikal na ginagamit dito. Natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Ang kawalan ng plano ng pamahalaan hinggil sa pagpapatayo ng pabahay kung saan-saan na nagdudulot din bilang kalamidad. Kung tayo dito, tayo doon, wala tayong plano kasi, walang plano ang pamahalaan sa mga pagpapatayo ng pabahay kung saan-saan na nagdudulot din ng di mabilang na kalamidad. Isa pang dahilan o isa pang kasalanan natin ay ang kawalan ng maayos na infrastruktura hinggil sa tamang daluyan ng tubig patungo sa karagatan. Ang pagiging makasarili na iniisip lamang ang kung paano kikita ng kamal-kamal na salapi. Kahit na isaalang-alang ang kaligtasan ng maraming mamamayan at ng kalikasan. Ang patuloy na paggamit ng mga bagay na may masasamang epekto sa kalikasan. Ang kawalan ng disiplina ng marami nating mamamayan at marami pang ibang mga kaganapang patuloy na sumisira sa ating kinabukasan. Hindi lamang tayo ang nakararanas nito, ito'y suliranin din
ng mga malalaki at mayayamang bansa. So, sa makatuwid, isang pagpatunay na lahat ng narito sa daigdig ay dapat gumawa ng hakbang upang muling ibalik ang dating ningning ng kalikasan. At kung hindi man ay magawa nating pantay ang lahat. Kaya nga, dapat isipin natin lahat ng hindi sapat na alam o hindi sapat na alam lamang natin kung ano ang dapat gawin. Hindi sapat na may maituro lamang tayo sa ating mga kakilala o ano ang mga gagawin ng bawat isa. Hindi lamang sapat po yan. Dapat nating gagawin ang nararapat para ipanumbalik ang kaayusan hinggil sa kalikasan at ikagaganda ng buhay ngayon at sa darating pang bukas. At syempre, ang inyong lingkod at tayong lahat umaasa na maraming pagbabago ang magaganap sa ating pamantasan. Hindi dahil sa nakikiuso lamang tayo, kundi ito ay isang pangangailangan dahil kailangan natin maisakatuparan ang mga nais natin para sa ating kinabukasan. At ang himpilang to ay nananawagan sa ating lahat na sama-sama nating gawin, hindi lamang sa atin kundi sa lahat. Higit sa lahat, sumunod. Higit sa lahat po ay yung mga susunod pa nating salinlahi. Manindigan tayo, kumilos tayo, at ipaglaban natin na dapat ay malinis ang ating daigdig. Sabihin, dapat ay manumbalik siya dun sa ningning na dating nagniningning siya. So dapat tayo ay gagawa, hindi lamang sa salita, sa isip, kundi dapat mayroon tayong gagawin para sa ating kapaligiran at sa buong mundo. Bakit di natin Samantala mga kaibigan, ang kakampi ay nakapaloob sa temang magtulungan, ikaw, ako, gobyerno, tayong lahat. Hindi nga masamang pagulad. At para sa ating unang dito sa ating unang programa ay isa munang paalala mula sa ating himpilan. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance, at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992, o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Ma'am, magpapaalam na sana ako. Bakit? Saan ka pupunta? Mag-abroad na po ako. Gasoline po sa Middle East. Mabilis nga po eh. Direct hire kasi. May-repair kasi ako ng kababata ako sa employer. Ano? Direct hire? Hindi ba bawal yan? Wala kang proteksyon kung ganyan, ha? Dapat idaan mo sa legal na proseso. Ha? Ganun po ba? To find out more, log on to www.poea.gov.ph or call the POEA at 722-1144 or 722-1155. Mission Impossible. Okay, para sa ating Mission Impossible, ang mission natin ngayon mga kakampi ko
ay nakapatuon sa ating mga OFWs. Of course, siyempre, dahil ang ating pag-usapan ay tungkol sa pre-departure orientation seminar. So, dito sa PIDOS ay isa itong parte, mga kakampi ko, isa itong parte ng proseso o isang parte sa proseso ng inyong pag-abroad. So, pagka hindi kayo nakapag-PIDOS, lalong-lalo na yung mga household service worker, so lahat ng mga OFW bound for any countries ay kailangan nyo pong dumaan sa PIDOS sa ngayong mga panahon na ito, no? Pera na lamang yan dun sa mga ibang mga direct hire na after makapag-PIDOS sa first time, susunod ay dire-diretso na yon. Pero I'm sure sa ngayon po kasi ay pinipilit din o mandatory kasi yung pagpipidos. Meron ding PIDOS online, no? Pwede yung buksan yung lalo na doon sa mga skilled worker, no? At direktang i-click lamang ninyo yung Overseas Workers Welfare Administration. Hanapin niyo yung PIDOS online, nandoon na po yun. At inyong pwede kayong mula doon sa internet ay maging malaman nyo yung iba't ibang paraan o proseso ng pag-abroad. Yan, iba't ibang module po kasi yung nandoon. Pero tayo, bilang doon sa lalo na doon sa mga nagpaplano na mga ibang bansa. So, ang mission ko ngayon sa inyo ay tingnan natin, dito kasi sa PIDOS, ang lagi natin tinatalakay o ang lagi natin sinasabi, bakit ba aalis ang isang Pinoy, Pilipino? Halimbawa, paalis ka na pala. Yan ang mga tanong natin dyan. Paalis ka na pala, ano ang mga dahilan mo para sa ikaw ay lalabas ng bansa? At syempre dito sinasabi nga natin ang mga kadalasang sagot nila ay walang trabaho dito. Kasi tinatanong po natin sa kanila, bakit ka aalis? Ang sagot nila, karamihan, lalong-lalo na doon sa mga kababaihan. Kasi po, ang PIDOS natin ay para sa mga household service worker. Ang kakampi po ay nagpipidos. So, marami mga iba't ibang kadahilanan ng mga sagot nila ay tulad ng sa mga babae ito yung mga household service worker, katulad ng sinasabi nilang wala silang trabaho dito mapasukan. Kung meron mang trabaho dito sa Pilipinas ay maliit daw ang kita nila. At ang ilan naman wala talagang trabaho at kailangan nilang madagdagan ang pera nila para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. So, ganun yung mga binabanggit sa atin at marami pang ibang mga kadahilanan ang binabanggit ng ating mga kababayang OFW. Pero, yung sa ilan naman na nagsibalik na rito, sinasabi naman nila, hindi naman lahat ng ating dinidiscuss o pinag-uusapan dito sa ating programa ay puro hindi magaganda. Siyempre, sa 10 niyan, 3 lang dyan ang hindi maganda. Pero kadalasan naman ay nagtatagumpay naman yung ating mga kababayan. So, tinatalakay din natin sa PIDOS, ano nga ba ang naibibigay na kabutihan sa pangibang bansa. Ang mga nakuha natin, ito ang sinasabi nila, natupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kung may plano ka sa pag-aalis, kailangan meron kang malinaw na plano at dapat na paghandaan. At kung hindi ka naghanda, ang pinaghandaan mo ay ang pagbagsak mo. Ibig sabihin sa hindi maganda ang mapupunta niyan kasi hindi ka nagplano. Ang ilang namang sagot ng ating mga kababayan o ating mga OFWs na babae, ang sinasabi nila ay nakapag-ipon sila para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang ilan ay nakapaglakbay daw at nakita nila ang kaibahan ng ibang bansa. Nakatulong din sila sa kanilang pamilya. Diba? Yung mga ilang mga nating mga kababayan
ay bukod sa kanilang mga sariling pamilya, yung mga nanay, tatay nila, natulungan din nila. Ang ilan naman daw ay nakatulong din sila sa komunidad. At ganoon din naman sa bansa. Kaya po mga kaibigan, sabi nga natin at kakampi ko, yung mga OFWs ay malaki din ang inaitutulong nila sa usapin ng kabuhayan sa Pilipinas. Dahil sa ngayon ay kung matatandaan natin, kaya nag-stable ang Pilipinas itong mga nakaraang panahon dahil na rin sa kontribusyon ng mga OFW. At syempre yung ilan nakakapagpagawa ng bahay, so nakakapag-create, nakakatulong siya sa pagbibigay ng trabaho sa komunidad, di ba? Yung mga walang trabaho diyan ay nagkakaroon ng trabaho dahil nga sa may mga nagpapagawa ng bahay, di ba? Yung mga construction worker na dating walang trabaho ay magkakatrabaho ng ilang panahon dahil nga sa pagpapagawa nila ng bahay. O yung iba nagnenegosyo, di ba? Ibang mga OFWs ay nagnenegosyo, kaya kadalasan ang kinukuha niya yung mismong sa komunidad. At may mga ilan pa rin tayong mga nakitang pagbabago din, di ba? Marami raw o nagkakaroon sila ng maraming kaibigan sa ibang bansa pagka salamuha ka sa ibang mga kapwa mo nagtatrabaho doon ay nagiging kaibigan mo. So panibagong kaibigan ang nangyayari dyan at kakampi mo pa, of course. At mula dito ay nagkakaroon o napapaunlad mo ang iyong sarili, nag-iiba ka, di ba? You change dahil sa ibang larangan na naman ng trabaho, kaya nababago mo yung iyong sarili. Minsan nagiging dahil sa dami mong experience, bad or good, ay nagiging maganda ang mo sa sarili mo, di ba? Yung parang nagiging matured ka, tapos siyempre kapag lahat ng problema ay natapos mo, parang ikaw ay very strong ang personality mo na. Yan. Pero syempre, ang kaakibat nito mga kakampi ko, yung mga pagsubok na harapin mo sa pag-alis mo. Yan. Maraming mga kaakibat na pagsubok mga kakampi ko ang nangingibang bansa. Well, handa na ba ikaw na mapalayo sa iyong pamilya? Isa yan sa dadaanan mo, no? Mapalayo ka sa pamilya mo at kapag malayo ka sa iyong pamilya, ang lungkot niyan mga kakampi ko. Sobrang lungkot, Kakulangan din sa pera doon mga naiwan mong pamilya. So minsan dahil sa naggamit mo lahat ang pera ninyo para sa pag-abroad, wala kang naiwan sa pamilya mo, maiisip mo rin yun na ba walang pera, walang kakainin ng pamilya ko ng ilang buwan. Yan ang ating misyon sa araw na ito. Mission accomplished! OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Hindi malaman ng 28 taon na Pinay OFW kung saan lalapit at hihingi ng tulong matapos ginawang sex slave ng kanyang amo na pulis sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon sa balita, higit 1 taon na umanong ginagahasa ng kanyang amo ang naturang biktima na pinagbabantayang papatayin at ibabaon sa desierto kapag nagsumbong siya sa mga otoridad. Sa kwento, habang pinagsasamantalahan daw di umano ang biktima, katabi nito ng kanyang amo ang isang baril. At ito ang nagsisibling panakot sa naturang OFW. Sinabi pa ng Pinay na 2 beses isang linggo siyang inaabuso ng kanyang amo
Maliban pa rito, hindi rin siya pinasasahod ng kanyang amo. Samantala, inilapit na ng biktima at ng kanyang mga kababayan sa Polo, sa Riyadh ang problema, ngunit wala pa ring hakbang umano ang ginawa ng mga opisyales doon. At dahil dito, umapila ng tulong ang biktima sa mga opisyal ng gobyerno upang mailigtas siya sa naturang sitwasyon. Samantala, hinimok ngayon ni Senator Miriam Defensor Santiago ang mga kasamahang mambabatas na bilisan na ang pagpasa ng mga panukalang batas na may kinalaman sa pagbibigay proteksyon sa mga OFW. Ginawa ng senadora ang apila sa gitna ng mga nakaambang pagpapatupad ng parusang bitay sa pamamagitan ng firing squad, katulad ng kay Mary Jane Veloso sa Indonesia na hinatulan dahil sa illegal drugs. Ayon kay Santiago, ang kaso umano ng mga OFW na nasa death row ay hudyat sa Senado na bilisan na ang pagpasa ng mga batas para sa mga manggagawang Pinoy sa ibayong dagat. Tinukoy pa ni Santiago na meron na rin siyang sulat noon pa na nananawagan ng bigyang prioridad ang panukalang batas para sa mga OFW, kasama na ang ilang mga resolusyon at pag-imbestiga sa ilang insidente ng illegal na recruitment sa pamamagitan ng internet o online recruitment. Samantala, delikado pa rin sa Yemen kaya't hinihikayat pa rin ng pamahalaan na magsilikas na ang mga OFWs dahil iniisip pa rin ang seguridad ng lugar. Samantalang may 400 OFW sa Yemen ang ayaw pa rin umuwi dahil na rin daw sa economic opportunities pagbalik nila sa Pinas. Ayon sa DFA, Manila has no diplomatic post in Yemen, but a crisis management team is deployed by the Philippine Embassy in Saudi Arabia, is currently on the ground in Sana'a and stand ready to assist Filipinos who wish to return home to the Philippines. Samantala, paalala ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa mga OFWs na huwag isanla ang kanilang passport o gawing collateral para makapangutang. Tandaan, ayon sa Foreign Service Circular number 214 o 214-99 dated August 19, 1999, POEA said in an advisory that passports used as collateral are automatically cancelled upon notice by the passport holders. Ang mga pasaporte ay hindi maaaring isanla o gawing pang-collateral. Ito ay pag-aari ng pamahalaan. Tuloy-tuloy pa rin sa ating mga balita ay naman kay Administrator Hans Gakdak ang batas para sa paniningil ng placement fee para sa mga domestic worker ay isang grave offense. Ayon sa Governing Board ng POEA, ang Governing Board Resolution prohibit that collection of placement fee from household service worker, whether collected prior to the deployment or on-site through salary deduction. Any collection is violation of the said prohibition in considered as a grave offense punishable with a penalty of cancellation of license. Sa mga OFW na papuntang UAE at iba pang Gulf Cooperation Council member countries, nananawagan pa na naman ang DFA na kung maaari huwag mag-submit ng mga peking papeles para lang makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, mga kakampi ko, marami ang nakakulong sa UAE dahil sa mga papeles na peke. Tulad ng diplomas, transcript of record, certificate of completion, or TESDA courses, and certificate of marriage. Samantala doon sa mga OFW na hindi nakakasiguro sa kanilang mga papeles, i-verify ito sa pinakamalapit na Philippine Embassy or Consulate General.
Karamihan daw ay hindi alam ang alin ang peke at alin ang totoo. Samantala, ang mga peking dokumento ay dumadaan sa masusi o sa lahat ng mga papeles, no? Sa lahat ng mga dokumento ng isang OFW, dumadaan yan sa isang masusi o close inspection of the stamp and seal of the DFA and the UAE Embassy in the Philippines. So dito nakalusot ka, pagdating mo sa UAE, check pa rin nila yan. At mula dito, kapag napatunayan na maaaring konpiskahin ang mga records for attestation at ibibigay ito sa pulis para sa investigation. At kung mapatunayan ang peke ang dokumento, yan na. Ito ay may kaukulang parusa at ang may-ari nito ay nahaharap sa 10 taong pagkakakulong at deportation. Paalala sa lahat ng Pinoy na mag-apply lamang sa licensed recruitment agencies at dapat lahat ng document ay dumaan sa tamang proseso sa Philippine Overseas Employment Administration. Yan ang ating mga balita sa araw ng Sabadong ito. At tuloy-tuloy pa rin sa ating programa, isa mo lang paalala mula sa ating himpilan. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992 o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Tanggapan ng OWA, di kayo Nay, bakit ba kayo nagmamadaling mag-abroad? Di ba't may gera pa doon sa pupuntahan ninyo? Anak, nagmamadali ang employer. Ang laki na ng binayad ko, baka maunahan pa ako ng iba. Tsaka baka iban pa ng gobyerno ng pag-alis eh. Nay, baka naman pampalit ka lang sa tumakas o naabuso na domestic helper. Huwag mo nang ituloy. Huwag sumugal sa iligal. Tumawag agad sa POEA sa telepono bilang 722-1144 or 722-1155. At ngayon mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga chikahan. At dito mga kaibigan, nakasama natin sa isang pagpupulong ng National Anti-Poverty Commission, yung first sectoral meeting, no? At dito nga napag-alaman natin, may mga problema pala ang K-12. Ano nga ba ang problema ng naturang programang ito? So, yun yung issue nila. So, ito yung ibang issue sa totoong buhay. No? At kung paano natin ito aayusin, kinakailangan i-challenge yung gobyerno, DepEd, at yung Senado. Ngayon, sa akin naman, sa TTC, at sa iba't ibang mga organisasyon ng mga teacher, tumututol tayo dito sa batayan, nakikita namin na walang kahandaan. No? Kasi ang main feature nitong K-12 program is the senior high school program. Nasa kasalukuyan po ay hindi talaga pa in place kung paano ito gagawin. Dahil hindi siya in place, marami rin talaga mga bata na mali-displace mula dun sa kanilang mga eskwelahan. Like for example, Caloocan. Ang Caloocan po has 1.6 million population.
at nakatakda lamang mag-offer ang Caloocan, ang Department of Education Caloocan Division ng 7 senior high schools na mag-open. We have 30, right now, we have 30 high schools po, secondary schools in Caloocan City. But then, pag nag-implement na tayo ng senior high school, 7 lamang ang magiging high school natin. At kung may mga problema, syempre of course may solusyon. Sabi ng mga guro, kung may problema dito, tingnan natin ano ba yung mga solusyon. Tingnan natin, pakinggan natin ang mga guro. Paano ito gagawin? Merong solusyon po dyan ng gobyerno at ang Department of Education. Magkakaroon po tayo ng PPP, Public-Private Partnership with the private schools. At babayaran po yung enrollment ng ating mga anak, babayaran ng gobyerno doon sa mga private schools. So, isang issue pa rin ito, issue to ng dahil uutangin sa ADB, yung pambayad ng mga bata. Doon sa universal, tinatawag po yan sa meron kasing existing GASTEP program, yung government assistance for teachers and students in private education. Tapos, meron education voucher system, yung EBS. Yun po yun, ibigyan sila ng voucher para maka-enroll sila, halimbawa sa STI, mag-enroll sila kung ano mga track. Kasi po yung senior high school, ang issue dito ay mga track. Meron tayong academic track, meron tayong arts, meron tayong techbook, mga ganyan. So, may mga usapin po dito na talagang may mga areas na hindi makakapag-offer ng senior high school. At kung makapag-offer man, baka hindi fit, or hindi accessible dun sa mga bata na nandun sa area, or malayo sa kanyang interest. May mga ganun po tayong issue. Kaya napakalaking issue niya, it's a very comprehensive issue na hindi mo dapat lang itulak basta-basta. We appreciate na yung init ng Aquino administration na isulong itong K-12 program, sapagkat sa tingin namin, yung ating curriculum, yung ating education system sa Pilipinas. At doon kami nagkakasundo. And even yung senior high school program ay, to some extent, ay na-appreciate namin. Dahil kaya na lang ang walang ganito. Pag graduate natin ng mga bata natin ng 4th year high school, magkukulitin na po yan. Kaya hindi na mag-aaral. Hindi itong programa sa lahat ng bansa sa buong mundo, maliban sa 2 pang bansa, maliban sa atin na medyo unstable talaga. At syempre, tinanong din natin yung mga nag-report, yung mga teachers group. Ano nga bang gusto nila sa K-12 na ito? Ano nga ba? Mahirap ba? Ano ang gagawin? Isa pa rin usapin, yung curriculum. Ano ba yung gusto mong ituro? Ngayon, kasi ang curriculum na gusto mong ituro nila ay talagang market demand. Yes, yung cheap labor, demand, doon sa ibang mga bansa. So, naka-tune in, itong program na to doon sa ang daming mga neoliberal policies, kasama na dito yung ASEAN integration, yung flexibilization ng labor, So, this is not just an education issue, but it is a social issue, a political and social issue talaga itong K-12 na kailangan natin basahin. At kaya kami nananawagan ng pagpapahinto nito kahit pansamantala lang, kasi pag nakikita namin, pag nasuspend siya, ibig sabihin eventually, baka hindi ito matuloy. At ang pinaka-importante ron na pag-uusapan, nagiging sentrong issue ng buong mamamayan, ng buong bayan, ng buong bansa, yung education issues, na dati ay nandun lamang sa mga gilid. So yun yung napaka-importante. And this is a very demanding issue ng social in terms of yung pagsulong natin bilang bansa. So yun yung update. Marami na po tayo na nakukumbinsin. Well, yung iba dito, syempre, gaya ng sinasabi ni Ma'am Nespi kanina, yung iba dito nakakakita ng oportunidad. Yung iba dito, baka mga oportunista din, Pero may mga ilan na, ng mga mambabatas na tumitindig dun sa ating posisyon. At syempre, tinignan din nila kung ito ay babaguhin ba, i-review ba, o ano. Napag-alaman natin na parang gusto nilang ihinto muna at i-review.
At syempre, nalaman din natin ano bang timpla natin pagdating sa usapin ng mga guro at ng buong sambayanan. Ano ba gusto talaga nila? Si Trillanes naman, in fairness to him, siya lang po ang bumoto ng no nung diniliberate no, sa plenaryo ng Senado yung K-12. No? Siya lang. At least consistent yung mama. No? Lalo na ngayon, di ba? Siya magiging consistent ngayon. Ano po? Si Senator Cayetano, no, noong 2020, nung ipapasa po ito, no, siya rin yung nagsingit ng automatic review. No, bago ipatupad no, doon sa 2016, school year 2016-2017. So ngayon po lumalabas yung automatic review. Kaya initially, Trillanes and Cayetano, sila yung medyo nakakausap po namin ng mabuti no, doon sa Senado. Tapos may binay yung ilang mga kaibigan natin ano, na pagpapahinto nito ng Supreme Court. No? Ang Supreme Court naman, wala namang sagot na inisyal. Ang sinabi niya na magpaliwanag yung DepEd. But then, hindi natin alam kung yun ba ay kasi syempre, ang DepEd magpapatupad. No? At ayon sa mandato ng batas, kinakailan nyo ipatupad yung batas. At sa tingin namin, hindi naman judicial yung issue. So mga kaibigan, tingnan natin ngayon ang National Reintegration Program ng, well of course, ng Overseas Workers Welfare Administration tungkol dito sa 2 billion reintegration program para sa ating mga OFWs, yung mga nagbalik na OFWs. Ano na nga ba? Paano nga ba ito ma-avail ng ating mga kababayan? Yung 2 billion pesos ito. O paano makakapag-avail ng loan sa NRCO? Di ba ang natin, ang objective? The OFW goes there, we don't want to balibol them. May doon siya sa UWA kasi UWA yan eh. Kasi UWA naman talaga is the program manager for the 2 billion reintegration program. That's a credit assistance affording 300,000 to 1 million loan. Hindi po, dole out loan administered by Land Bank. So pagpunta ng OFW sa NRCO, hindi na po namin yan pinapapunta physically sa UWA. So we profile them. So natural may intake sheet. But it should be clear na hindi po the mere fact of application ay yun na. Because it's important for our frontline officers to not give false promises. Isang application, and naturally, you have to undergo evaluation and processing by OWA. Now, ito po yung H, kaya hindi po lahat approved. Because sa parte po ng OWA, hindi po ang NRCO ang nag-administer ng 2 billion funds. But, pagpunta po ng OFW intake sheet, and then we recommend it subject to evaluation and screening by the OWA. Pagdating po sa OWA, because the funds is also administered by Land Bank, kung saan credit po. Hindi naman ang Land Bank ang mag-process. Meron po tinatawag ng bank security. So even the OWA, masakit ang ulo na si Sir. Kasi nga, hindi lahat na approve because they have also their requirements. Kasi kahit 300,000, sino namang bangko, sabi na lang, sino namang bangko ang mamigay ng 300,000 kung wala kang mapresentang collateral, bank security. And I'm not familiar particularly sa ano nila. They require, for example, a financial statement. In other words, generally a capacity to pay because they are the ones which evaluate the capacity to pay. 1 month ago, I saw a communication from OWA telling us there are 6 million outstanding unpaid loans for the OFWs. And I saw one name, 1 million ang inutang niya. Missing ko, wala siyang ginagawa. At ngayon mga kaibigan, ano naman kaya ang problema ng iba? At ayon sa ating napag-alaman, merong mga ilan na pinadloan ng NRCO pero may problema ang kinaharap doon sa mga loans nila. Maaaring hindi nakapagbayad. Tingnan natin ang report nito ng NRCO. Yun ang mahirap.
Because it affects the others na able naman, ang capacitated. So medyo ang land bank ganun because merong 6 million na outstanding na hindi nabayaran. One time, invite ako ng OWA, they call it PMC, the Project Monitoring Committee. Land Bank was there, nandun yung mga big wigs ng Land Bank, Vice President, siguro. Administrator Becky Calzado was there. Kasabi nga ni Becky, pwede ba, klaruhin nyo yan kasi kami yung nakapronta. Ang sabi namin ganito, pagdating sa inyo, ano ba kasi ang require nyo? Kasi different land banks, different requirements. Just make it clear to us so that we can relate to the others na klaro na hindi po ito, when you apply yun na that something is missing, may gap sa communication. It's just an application. Land bank is the one evaluating. But just the same, Land Bank and OWA have quarterly meetings dito. But the fact is, ngayon may outstanding unpaid loans 6 million. Kaya namin di siguro nag-ano ng OWA. Amin nag-land bank, medyo nag-higpit ang higpit. But OWA is much aware of this. What NRC is doing, we are now exploring with banks, one bank at least, dito muna pangalanan. At syempre, samantala, ang Overseas Workers Welfare Administration naman ang tatanungin natin, ano nga ba ang ginagawa nila para itong mga OFWs ay makapag-avail? Sabi ko, pwede ba babaan nyo naman 300,000 below because not all OFWs are ready to avail of credit assistance. Ganun kalaki. Wala naman sa capacity mag-manage ng business na ganun kalaki. Natural, mag-fail yung business. Paano pa nila babayaran? Diba, can you give us a credit loan window 300,000 below? Baka yun lang muna ang kaya ng OFW. At yun ang i-advertise namin, you can avail of this. Although there are some quarters which say na, ayan, turuan nyo na naman kami mangutang. Ayaw nga namin, pakutangin nyo na naman yung OFW. Ayaw namin. So, it's a choice. It's just an option. 10,000 below. We have income over already with the bank. May kailangan. Medyo nagbaback sila. At I said, why? Baka nakabalita na mayroong outstanding 6 million. Ito mo lang mag-back out. Sabi ko, let's try this na subject to your evaluation. Because they can pay. All they need is a little enhancement sa kanilang business. Meron naman, we're talking about the entrepreneurial group na merong counterpart na idadagdag lang yung income. So, totoo yun na dapat somewhere makorek yung sa PIDOS na the mere fact of application does not mean you can avail because you will be subject to evaluation schedule. Pero yun, mami, yung galing sa ano eh? Sa PIDOS? Sa OWA. Sa OWA. O, ito kaya kinokorek na namin niya. Pwede ba huwag yung pasahin? Dahil nga, o baka naman somewhere nag-reviews na yun na yun, pero hindi naman. It frustrates not only the OFW, pati yung implementer. Hindi naman namin. So that has to be. Ayan, no, diba? Ngayon, sa bagay na yan, may mga tinanong tayo. Dapat may ginagawa ang NRCO pagdating sa proyekto nila. Dahil kung titingnan natin, mababa ang availability ng mga, mababa ang nakakaalam pa. Una, ang nakakaalam, ano nga ba itong NRCO? At sumunod dyan ay yung mga nag-a-avail ng mga loan ng mga OFWs. Napakababa nito. Ano naman gawa kaya o anong ginagawa ng NRCO para makatulong sila sa mga OFWs? Ayan, sana may natutunan tayo dun sa ating mga na pag-usapang mga iba't ibang issue, no, na napaka-importante para sa ating lahat. At dahil dyan wala na naman tayong oras mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, Fene Codemus, nagsasabi sa inyong ang lahat ng problema ang ating kinakaharap, mayroong solusyon at dito lamang yan ha, dito lamang yan sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap.
may kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa, serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka, nagsasabing kapuso ka man, kapamilya o kapatid dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po.